Kumusta kayo mga padreng at welcome back na naman sa ating channel. Keyway 110, ang issue ng motor ni boss na-stuck lang sa bahay, pinapaandar-andar lang ng ilang minuto. Tapos hanggang sa tuluyan ng ayaw ng umandar. Sa pagto-troubleshoot ng ganitong issue ng motor mga boss, dalawa lang naman yung ating i-check sapagkat itong motor na ito na-stuck lang naman at siguradong may compression. So ang una natin i-check dyan, syempre i-check natin kung may kuryente. Kalimitan kasi pag na-stuck na ganyan, minsan binabahayan ng mga alaga nating mababait, nginangat-ngat yung wiring, dahilan kung bakit tayo mandar sapagkat hindi naglalabas ng kuryente. Pangalawa, sa mga na-stuck na gantong motor, ang nagiging issue, yung kanyang carburetor, napapanisan ng gasolina, nakakalangan ng mga ribaba. So, dahilan kung bakit ayaw umandar. So, bali, dalawa lang yan. So, syempre, ang una natin gagawin, tanggalin na muna natin yung kanyang bangko. Ito, yung kanyang flarings. Para ma-expose natin yung kanyang high tension wire, madali natin makita kung may kuryente. Tapos kung may kuryente yan, isusunod natin yung kanyang carburetor. Doon tayo magpo-focus. So tanggalin na muna natin yung bangko para kitang-kita natin at maluwag yung ating galawan. So sa pagkakataong yung mga padreng na-expose na natin at dito sa kanyang high tension wire, tanggalin lang natin yung kanyang spark plug cap. Dito sa kanyang spark plug cap, hugutin natin yan, i-check natin yung kanyang high tension wire kung naglalabas ng malakas na kuryente. At least 1 cm dapat yung linalabas na kuryente. So tanggalin na muna natin to. Tsaka natin ipapa-start kay boss. Malakas naman yung kanyang battery. Para ma-check natin kung maglalabas talaga ng kuryente. So i-on na muna natin yung motor. Tapos pa-start natin kay boss. I-check natin. Dapat to maglalabas ng kuryente. Start mo, boss. Isa pa. Okay na. At sa pagkakataong yung mga padreng, malakas yung kuryente, tumbukin na natin yung kanyang carburetor. At ayan na nga mga padreng, magic, no, nabaklasan natin yung kanyang carburetor. Dito sa kanyang carburetor, tanggalin lang natin yung 3 screw para ma-expose natin yung loob. At sa paglilinis sa mga na-stuck na motor mga padreng, napaka-importante na dapat gamitin din natin yung ating pang-amoy. So kagaya nito, binuksan natin, ayan, tumulo yung kanyang gasolina at napakabaho. So sign talaga na napanisan ng gasolina. Once na napanisan ng gasolina, automatic po yan, pati yung kanyang gasolina sa tangke, kailangan natin i-drain. Kaya napaka-importante mga idol na kapag mag-i-stock lang tayo ng motor sa bahay, dapat kaunti lang yung gasolina, wag natin i-full tank yan. So tanggalin natin yung floater. At sa pagkakataong yung mga idol, mahigpit yung kanyang float valve, nag-stack up. So gamitan lang natin ng pliers para matanggal natin yan. So isang dahilan din yan kung bakit ayaw mandar. Pares na yung gasolina, nag-stack up na yung mga jettings, yung float valve. So talagang hindi aandar yan mga idol. So tanggalin natin lahat to. Bago natin tanggalin yung kanyang air screw, pinihit ko muna ng pakanan at binilang ko 2 pihit ang naka-install sa kanya from kasa. So pag binalik natin yung kanyang air screw, 2 pihit lang din. So para hindi tayo magkamali. So syempre na-drain ko na yung kanyang gasolina. So yan na rin yung ginamit kong panglinis sa carburetor. Tapos pagyari niyan mga idol, bubugan din natin ng hangin yan. Yung mga jettings niyan, sigurado nangagbara na. So syempre linis-linis muna pag may time. So pati mga body ng ating carburetor dapat malinis para masaya naman yung customer. Napaka-importante kasi na malinis yung ating trabaho para yung mga customer natin ay siguradong magbabalik. So napansin nyo, tingnan nyo yung kanyang gasolina mga idol, puro parang may halong tubig, tapos napakadumi na talaga. So ganyan lang. Kung nais nyo magpagawa mga idol at taga-Bataan lang kayo, pwede po kayo sumadya dito sa ating shop. Dito lamang yan sa Pulo, Hermosa, Bataan, at tabing tulay lang po tayo mismo. So ito yung kanyang jettings. So napansin ko sa kanyang jettings, so walang mga butas.
So kalimitan mga idol, ayan yung maliit yung slow jet, yung malaki siya na may main jet. So ang ginagawa ko, sinusundot ko lang ng tinabas na cable ng preno mga idol. Kasi natry ko na rin yan, naglinis ng ganyan. Binugan ko lamang siya ng hangin. Barako 175. So nag-stack up bago pa mga idol. So ang ginawa ko, binugaan ko lang siya ng hangin. Tapos nung binalik ko yung kanyang carburetor, ayaw pa rin umandar mga idol. So ang ginawa ko, binaklas ko ulit, pinagsusundot ko ng wire brush. Ito yung ginamit ko. Kaya sa tuwing may stackan kayo ng mga motor o ayaw umandar ng matagal na stock, so ang gawin nyo bago nyo bugaan ng hangin, sundutin nyo na muna ng wire brush. Iba kasi kung ipapasok natin yung wire brush, parang liha, pinikis-kis nyo yung mga nasa loob. So yan, binugaan ko na ng hangin mga idol para siguradong malinis yung mga butas. Tapos yung jettings na sundot ko na, napalabas ko na yung butas. So bubugan din natin yung para pag binalik natin siguradong smooth at andar talaga, hindi pa ulit-ulit yung ating trabaho. Tinanggal ko na rin yung diaphragm dyan, check ko, wala naman siyang butas at okay naman. So kaya natin tinanggal dyan para ma-check na natin lahat kung ano ang may problema, kung alin yung wala. So wala naman siyang problema at pwede na natin ibalik yung kanyang diaphragm. So bubugan ko na rin yung mga jettings dyan mga idol kasi sinundot ko lang yan ng wire brush. Napaka dumi, barado na yun. So yun ang target natin dyan, yung kanyang mga jettings kung bakit ayaw mandar. Tapos yung kanyang float valve nag-stack up kaya ayaw mandar, wala na pumapasok na gasolina dun sa kanyang carburetor. So ibalik na natin to yung kanyang main jet, higpitan lang natin ng clutch yan. Tapos sunod natin dyan yung slow jet, bugaan na rin natin yan at siguro din natin na may butas yung mga idol. So kaya sinundot ko na muna ng wire brush. So yan, okay na siya. So ibalik na natin to. Ngayon yung tinanggal natin na air screw mga idol. So binilang ko kanina, pinaigpit ko muna bago ko tinanggal para mabilang ko yung from kasa. So dalawang turns yung ikot ng kanyang air screw. So itong float valve nag-stack up to kaya ginamitan ko siya ng wire brush na pino. So para pag binalik natin naglalaro at hindi nag-stack up at hindi na magka-adere pa. So yan na, ibalik ko na nga pala mga idol. Tapos susunod na natin dyan yung ating air screw. So ang pihit dyan dalawa lang. So unahin ko na muna to yung kanyang diaphragm. So yung cover muna sa baba, tapos kabit natin yung tatlong screw mga idol. Siguraduhin natin na lapat yung pinaka goma dito sa ating carburetor para iwas leak at hindi ulit-ulit yung ating trabaho. So higpitan lang natin yung tatlong screw mga idol. Pagka-higpit niyan at pwede na nating isunod yung diaphragm. So ito yung diaphragm, wala namang butas. Kalimitan mga idol, pag ayaw bumatak ng motor natin o ayaw bumirit, minsan butas yung ating diaphragm. So pag binirit natin yan, hindi umaangat, masisilip nyo yan doon sa ating air cleaner. So pag may butas po yan, so parang hagok siya. So ayan, kinabit ko na yung diaphragm, yung spring, tsaka yung dalawang tornilyo, tsaka natin pwedeng hibitan at ihuhuli na natin yung air screw. So yung air screw may spring po yan, tapos ayan may washer, tapos yung kanyang o-ring. So isagad lang muna natin ng pakanan, tsaka natin pihitin ng pakaliwa na 2 turns base dun sa galing sa planta. So dalawang turns lang yung ganitong klase ng motor mga idol. At ayan na nga, MP lights, baka naman. So salinan na natin ng bagong gasolina, MP light, baka naman. So pagkasalin yan mga idol, i-try na nating paandarin kung okay na ba yung motor ni boss. So salin na muna natin to, tsaka natin takpan, tsaka natin susian at i-try na nating paandarin. So naikabit na natin yung kanyang carburetor. Di ko na pinakita kasi madali lang naman yan mga idol. So basic lang naman sa inyo yan. So yan, nag-ooperate naman ng maayos. So ayan, nakabit na natin yung tangke. So wag tayo nagpo-full tank pag i-stack lang natin para madali mag-drain. So amoy lang natin, maamoy naman natin na amoy panis talaga. So ayan dami niyang gasolina mga idol. Ayan full tank. Buti meron tayong matabang hose. So pinalitan na natin yung gas, yung carburetor okay na. Yung manifold, mahigpit naman, lahat ng hose, walang butas. So ibig sabihin goods na goods at pwede na nating i-try paanda rin. I-on natin.
Ayan, Kiway. Boss, araw-araw mo ba pinapaandar to? Ano po, sa isang linggo mga 2 beses lang po. 2 beses. Ang pinagtataka ni boss, pinapaandar niya naman ng 2 beses sa isang linggo. Tapos, pultang papalingas eh. So, hindi po ganun dapat mga idol. Pag mag-stock tayo ng motor, dapat konti lang yung gas para in case na mapanisan, madaling i-drain. So yan, tagal namin din-drain. Tsaka hindi porket pinandar ng 2 beses sa isang linggo, hindi na po siya magkakaproblema. Mas advisable talaga yung ginagamit talaga yung motor. Hindi yung papaandarin lang ng panandalian, tapos papatayin na. So hindi po siya advisable. Talagang mangyayari po na mag-i-stack up yung kanyang carburetor at makakalangan ng mga ribaba. So yun boss, kailangan talaga ginagamit yung motor. Ayan o, shout out kay Idol o. Shout out sa Hong Kong ba yan? Po sa Hong Kong, sa girlfriend ko ba kayo hindi kompetente pa? Oo, shout out sa'yo madam. O ayan o. Mandar na yung motor ni Idol. Mga padre, kung nagustuhan mo yung ganitong tutorial at bago ka pa lang sa akin channel, huwag niyo pong kalimutan na paki-like, paki-subscribe at paki-hit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na kagaya nito. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo. Thank you din po. Okay. Salamat po.